Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus sa hapong ito. Sa pangunat dalangan ng aming mga pastor, kung saan po kami nasupungan sa manigawang pagkukulang, pagkakamali patawarin po kami malapang ni Jesus at sa kanang akin. Sa iyong mga salita, wala po ako magagawa, malapang Panginoon. Bigyan po ng sapat na power, malapang Panginoon. At buksan po sa tunawan at ang patiran dito at alisin po ang anumang hadlang sa gawain ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano pagsabi ng praise the Lord? At una tigit sa lahat, ako po ay napapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapang po lamang at ang pagbati po ng dubling pagrespeto sa ating mga pastor na magalang hapon na siyang huling propeta ng ating malapang sa ating kapanahon ng ito at ganyan po sa lahat ng kanyang mga anak mula sa panganay hanggang sa bunso, sa kanyang mga manugang mga po, pagpalain natin dakilang Diyos. At sa patuloy natin inaalaala mga ginitong aral turo na ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, at ganito yung pagbati sa kapwa mga gawa at sa inyo po lahat, sa lahat ng katagaran dito, sa mga baguhan, sa mga datihan, pagpalain po tayo lahat ng ating pinakamamalapang ni Jesus. Praise the Lord. Purihin natin malapang Panginoon at tayo patuloy po minamahal. Talagang napakabilis ng oras at ng araw. Purihin ang ating malapang Panginoon. Kaya sa mga tao po minamahal, minsan hindi natin napapansin na talagang sadyang malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya ito po yung muling nating pag-aralan at alalahanin po ang mga nangyayari sa ating sa mundong ito. Purihin ang ating malapang Panginoon. Basahin po natin ang Mateo 24. Ang talata ay 37 hanggang 39. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, sa talatang 37 hanggang 39. Dito po sa 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, kung hindi naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat kaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nag-aasawa at mag-aasawa hanggang sa araw pumasok si Noe sa taong, 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Purihin ang ating malapang ni Jesus. Hallelujah. Maminamahal, ating laging isipin po minamahal na sadyang malapit na magbalik ang ating dakilang Diyos. Para sa ating paglilingkod, ibig sabihin, sapagkat minsan na tayo natagal sa paglilingkod, minsan ay dumarating na sa ating buhay, nasasanay na lamang, na narito sa bahay sambahan, pupunta, pero hindi mo napapansin na parang minsan ay mayroong pagkakataon na unti-unti ka nang nawawala sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito po minamahal, tayo nagpapasalamat sapagkat sa ating pananambahan, nandyan lagi yung pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun isang pagpapala. Sapagkat dito po minamahal, sabi nga ay ang kaligtasan ay wala sa dami, kundi na dyan po sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya din po minamahal, ang laging pinapalaala ng ating mahal na Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay katulad ng panahon ni Nunong Noah na ang mga tao po minamahal ay abalang-abala sa kanilang pinagkakaabalahan na nag-aasawa, nagsisipag-asawa. Yan po minamahal na akala nila ang panahon ay kagaya ngayon, sabi natin ay mainit, ulan, pero hindi nila alam na bigla na lamang darating ang araw na kainunuha po minamahal, ang mga tao ay ganun po minamahal. Akala nila basta umulan. Yan po minamahal. Tuloy-tuloy pa rin sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang, yung iba, sa mga pagkakasala. Yan po minamahal. Pero nung unti-unti na po minamahal, napapansin nila, parang walang tigil yung ulan. Yan po minamahal. Ay pero huli na ang lahat. Nang sila po minamahal ay maliwanagan sa kanilang puso't isipan
na sadyang yung sinasabi ni Nunong Noah na uulan at gugunaw at yung kanilang pagkutya, yan po minamahal. Kaya nung dumating yung oras na ito po, oras na yon, silang lahat, sabi nga, ay nalunod. Yung mga tao po minamahal. Hayop at kung ano man po minamahal, ang natira ay yung nagbabantay na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos o sa pag-ulan na hinihintay na sadyang gugunaw. Yan po minamahal. Kaya sa ating kapanahon po minamahal, ating pinapasalamatan sapagkat tayo po minamahal ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ang labig sabi ng praise the Lord. At kami nga po, ako nga po ay nagagalak sapagkat sabi nga, pag kami sa nababanggit, yung sabi nagpapasalamat yung mga manggagawa, yan po minamahal. At nakapagtiis, yan po minamahal. Kaya, yun naman po minamahal, hindi sa pagtataas, kundi sa pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kung ating mesanal po minamahal, bilang sa akin po minamahal, sabi ko nga po, lagi na paulit-ulit na nasib kami ay ang alam, sabi ko nga po minamahal, November 9, 1983, na ako po ay nabautismuhan. Yan po minamahal. Kaya nung panahon na yun po minamahal, ay siyempre ay kabataan pa, sa edad kong 18, ay sabi nga marami tayong pangarap nung panahon na yun. Yan po minamahal. After sapagkat umpisa pa lang po minamahal, sa ganang akin, sabi ko ay nag-umpisa na nun ako ay nakapagtrabaho na ako sa Metro Manila, sa San Juan. Yan po minamahal, bilang sa electrical. Yan po minamahal. Sabi ko nun, yun, umpisa na. Yan po minamahal. Sapagkat sa isip ko nun, ayaw ko doon yung trabaho sa amin sa Sariaya, sa bukid. Ang gusto ko doon po minamahal. At sa isip ko noon, natupad na. Yan po minamahal. At unti-unti na po minamahal. Subalit, yun na naging kapamaraanan. Yun nga po, nung magkasakit yung aking ama, na sinasabi nga po minamahal na natuntungan ng duwende sa tiyan. Yan po minamahal. At yun naman po aking ama ay albularyo yun eh. Yan po minamahal. At yun ang kanyang ikinamatay. At hanggang sa ako nga po ay tinawag, nasabi po minamahal ay malubha yung aking ama at hanggang sa namatay nga po minamahal. At doon po minamahal, yun dumating sa aking buhay yung salita ng ating mahal Panginoon. Nag-Bible study ng panahon na yun at sa school. At yun nga po minamahal, pinagpala ang inyong balikod at isa ako sa nabautismuhan. Purihin ang ating mahal Panginoon. No, ako'y nabautismuhan, pagbalik ko sa Metro Manila, ay bilang mga kasama po namin po minamahal ay mga lalaki dahil sa electrical, lahat ng Petron sa Metro Manila, dito sa Quezon, sa Laguna, sa Cavite ay hawak po ng aming kumpanya po minamahal. Kaya noon ako ay abot sa Laguna, dito sa Cavite, dito po sa may sa loob ng Metro Manila. Subalit nung ako'y nabautismo po minamahal, biglang nawala yung aking pagnanais na na ipagpatuloy yung aking trabaho sapagkat nakasabi ko nga po minamahal, makasama ko yung mga lalaki, yayakagin ako doon sa inuman, sa mga bear house, yan po minamahal. Biglang nawala at ang naisip ko po ay ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ako'y nagpasiya, sabi ko ako'y uwi na sa amin. Sabi ko sa aming manager, ako'y uwi na. At nung pagbalik ko nga po minamahal, ay yun nga po, pinagpala, nagtuloy-tuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Bagamat nandyan yung mga pag-uusig ng aking mga labuan, sasabi, pinabayaan mo yung trabaho. Pag tayo tinawag pala na ating mahal Panginoon, sabi nga ay, inisip mo na maglingkod ka na lamang. At sabi ng Biblia, ang lagi ko naisip po mahal, mapalad ang mga pinag-uusig sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Purihin ang ating mahal Panginoon. Kaya dumating ang mga pag-uusig, baliwala lang. Purihin atin. Dumating yung kahirapan, okay lang. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Parang laging, sabi ko nga noong una,
parang ang saya bilang Kristiyano. Bakit po minamahal? Sapagkat noong una naman halos wala naman kaming sasakyan, wala ring mga budget sa mga paghayo. Laging by pit. Yan po minamahal. Kasama na yung pit at saka pit. Yan po minamahal. Dahil lalakarin. Pagkatapos pananampalataya. Lakad kami 5 kilometro mula Morong hanggang Bayan. Pagkatapos yung Barangay Balubal sa Concepcion, Barangay Talim. Ganun po minamahal. Na nandun po yung kagalakan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Na pag-uusig, grabe po minamahal. Yung kahirapan, yung kagutuman, ay pero parang baliwala lang. Ang lapsang praise the Lord. Dahil ang ating naisip ay kung paano makapagpatuloy, maglingkod sa ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Yan po ang aming naisip po minamahal. Na grabe po minamahal. At kung tutuusin ay kung sa mga pagpapala, sa ngayon ay marami ng pagpapala Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yan po minamahal. Kaya kagaya ng mga sinabi dito sa banal na kasulatan na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon ay kagaya ng kay Nunong Noah na ang sabi ng ating mahal na Panginoon sapagkat sa araw na yon ay magugunaw nagkagunaw at sila ay nagsisikain at nagsisinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Yan po minamahal. Ang mga tao parang walang kabaha-bahala. Pero nang pumasok na si Noe sa daong, di siguro tatawa-tawa pa yung iba. Yan po minamahal. Pero nung lumalaki na ang tubig at naabot na yung ginawa ni Noe na barko dun sa bundok, ayun, saka ang mga tao sigawan. Yan po minamahal. Kaya sa ngayon po minamahal, ganyan po, tayo pinapasalamatan natin. Tayo inuusig, kinukutya. Pero noon po minamahal, wala ng tubig. Sapagkat na mangyayari, nagugunawin tayo. Ang sabi ng Biblia, hindi nagunaw, kundi ngayon ay pugnaw. Yan po minamahal. Sabi sa Kalawang Pedro na sa dating araw, sa matinding init, ang mga narito sa lupa, sa kalawakan ay pawang masusunog. Yan po minamahal. Kaya dun sa Pinamalayan, ay nakalagay dun ay rainbow o tawag natin bahaghari. Yan po minamahal. Yan daw ay sign na hindi na gugunawin ang mundo. Yan po minamahal. Kaya dito po minamahal, kung tutuusin sa ating kasalukuyan, napakaganit pa rin po minamahal ang mag-akay ng kaluluwa. Napakaganit. Katulad dito, tayo nagkrusada. Pinagpala tayo. Ang lapsang praise the Lord. Nakita na ang maraming himala. Yan po minamahal. At ngayon, napakabilis ng balita sa social media po minamahal. Pag may nakapag-post ay talagang halos kalat hanggang sa iba't ibang bansa. Ating mga patiran. Pero kung tutuusin po minamahal, kung ating bibilang, nasan yung mga nabautismuhan? Yun talagang pinili lang ng ating malapan ang nakapagpapatuloy. Yan po minamahal. Kaya sabi nga, maraming tinawag, kakaunti ang pinili. Yan po minamahal. Kaya tayo nagpapasalamat yung mga pinili, yung mga hinirang, na hanggang ngayon, tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Alam mo sa praise the Lord. Na dati nga po minamahal, sabi nga, nung una tayo lamang, ay nung nagkapamilya, salamat, pati yung ating mga anak, nangaligtas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Na sabi ko nga po, sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, iniisip ko noon, sabi ko, nung ako'y nagka-pamilya po minamahal, sabi ko, hindi na ako gagawa ng katrin na malaki, baka magbalik na ang mahal na Panginoon. Yung aming higaan, yung pang-tatlo na lang, yan po minamahal. Ay noon, ay mga katrin kami hinigaan. Yung kawain, kukuha ko, yan po minamahal. Nang gawa ko, pang-tatlo na kami mag-asawa, isang anak. Sabi ko, babalik na mahal na Panginoon Yan po minamahal. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Nadagdagan ng anak, pero patuloy pa rin po ang isang maganda nun, patuloy pa rin po kami pinanghawakan ng ating dakilang Diyos.
Yan po minamahal. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, dito sa Mateo 24:13, ating basahin po minamahal. Sa aklat po ng Mateo Kapitulo 24, talatang 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya po ang ating tandaan po minamahal. Simula nang tayo ay nasave, nabautismuhan, dito ay sigurado na ang kaligtasan. Yung magtitiis hanggang sa wakas ang siyang ililigtas. Yan po minamahal. Kaya ibig sabihin, pag ikay nabautismuhan, hindi ka nagtiis, ay maaring parang hirapan pa sa kaligtasan. Sabagay, pinapasalamatan, sabi nga ng banal na kasulatan, manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan ay ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Ay kung tayo may nabautismuhan, ay sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, mayroong isa nating kapatiran, nabautismuhan, 3 dekada ang nakalipas bago siya nakabalik. Ang pagsabi ng praise the Lord. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil pinalahanan siya, nakabalik pa rin siya. Yung ating kapatid po minamahal, nito lang ang nagdaang pandemic, yun, saka nakabalik. Yan po minamahal. Pero sa ngayon, sa kanyang paglilingkod, ninanais niya na makapagpatuloy at yung kanyang natirang buhay, ibig sabihin, pagpagamit na sa ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Kaya ating pinapasalamatan po minamahal, lagi nating alalahanin na tayo pinagpala na bautismuhan sa tamang bautismo. Yan po minamahal. Masabi natin ito, nabautismohan tayo dito sa tamang bautismo at sa tamang paglilingkod. Yan po minamahal. Sapagkat kung tatanungin ng tao po minamahal sa dami ng may reliyon, sasabihin sa atin, sigurado ka ba na ikaw ay ligtas? Ramdam natin sa ating sarili yun. Kahit tayo nasa katotohanan na. Alam natin sa ating sarili kung tayo nakakasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, dinadagukan ko ang aking sarili. Baka sakaling maabot ko yung ipinapaabot sa akin ng ating mahal na Panginoon. Ang pagsabi ng praise the Lord. Ganon din sa atin. Yan po minamahal. Pagramdam natin na parang tayo nahiwalay sa ating mahal na Panginoon. Pansinin mo ang iyong sarili. Sabi nga ni Apostol Pablo, dinadagukan ko ang aking sarili. Baka sakaling maabot ko yung ipinapaabot ng ating mahal na Panginoon. Talagang hirapan pa rin, baka sakali pa. Yan po minamahal. Kaya kinakailang ating siguraduhin yung ating sarili, yung ipinapaabot ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po minamahal. Kaya ito po yung pagpapala. Yung mga Kristiyanong dekada na ang lumilipas sa paglilingkod, pasalamat tayo. Patuloy tayong pinanghawakan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat yan po, sabi nga nung isa nating kapatid po minamahal, yung itak na itaga mo sa bato, yan po minamahal, naku, sabi nung Diablo, biningaw-bingaw niya yung itak. Yan po minamahal. Ay di nung ginamit naman, yung tao po minamahal, dahil, ibingaw-bingaw, hindi ginawa inilagari. Yan po minamahal. Yung mas natuwa, sapagkat mas madaling nakaputol, parang naging lagari. Purihin ang ahatim. Kaya yung Diablo, talagang wala pa rin. Sapagkat natuwa pa at nilagari, mas madaling iputol. Biningaw-bingaw na. Yan po minamahal. Kaya sa Kristiyano po minamahal, anumang gawin ng Diablo, basta ikaw ay manatili sa kanya, pagpapalain tayo. Sapagkat nagiging magaan ang ating mga ginagawa. Anumang gawa ng Diablo, huwag mo lang pansinit, magbalingkod ka, ito'y magiging magaan. Minsan lang po nagiging mabigat pag hindi ka susunod. Yan po minamahal. Pag hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng ating malapit, ito po ay mabigat, napakahirap. Pero kung ikaw ay susunod, yung mabigat na yon ay mapapagaan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kayong nabibigatan at nalubha
ay lumapit ka sa akin at ito'y aking pagagaanin. Yan po, minamahal. Kaya lang po, minamahal, sabi nung iba po, minamahal, buhat-buhat niya yung bigas po, minamahal, pinasakay doon sa kalisa. Para magaanan. Abay, bakit kaya pagiwang pa rin yung kalisa? Ay hindi ibinababa yung kanyang buhat-buhat. Yan po, minamahal. Para siya umalwan. Ay sa atin, ganun po, minamahal. Ibigay natin sa atin dakilang Diyos yung ating pasanin. Bahal na Panginoon. Para tayo po, minamahal, ipagpalain. Kaya tayo nakalampas po, minamahal, kung ating bibilangin yung mga kasaysayan, pananampalataya, dito po sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 24 hanggang 27, pastalo sa 32 hanggang 40. Praise. Ating basahin muna po, mga mahal. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 24 hanggang 27, talon ng 32 hanggang 40. Dito po sa 24, sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto, na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita niyaong di nakikita. Talon sa 32 hanggang 40. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepti, tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta. Na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong mga taga-ibang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan, upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat na mga tupat kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan. Nasa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan na nangagliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako sa 40, at ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y wag maging sakdal ng bukod sa atin. Amen. Medyo mahaba-haba ito, mga minamahal. Sabi nga, kung ikukwento lahat, yung pananampalataya ng mga naunang Kristiyano ay napakarami. Lahat sila po, minamahal, ay dumaan sa mga pagsubok, dumaan sa kahirapan, pero hindi sila bumitaw. Katulad ni Moises po, minamahal, siya ay napili na bata pa lang ay naampon na sa Ehipto at siya po ay ginawang maganda ang buhay doon. Yan po, minamahal. At siya po ay naging, sabi nga, ay inalagaan doon sa palasyo, sa Ehipto. Maganda ang kanyang pamumuhay, hindi siya nagugutom, lahat, pati yung kapangyarihan nasa kanya. Subalit siya po ay mayroong dugong Hebreo, ay ibig sabihin dugong Kristiyano. Yan po, minamahal. Kaya sa kanyang pananampalataya na siya'y umalis
na kahit magalit yung hari, okay lang. Kahit siya'y maghirap, okay lang, basta't nasa atin dakilang Diyos. Alam mo sa praise the Lord. Iniwanan yung karangyaan. Alam niya na siya ay susubukin o magagalit nga yung hari. Basta sa ang iniisip niya, mas masarap kasama yung mga tunay na mga Kristiyano. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ng kanyang pagmimiti at napakaraming pang iba dito, mga kasaysayan na sinubok, katulad ni Gideon po minamahal, ni Barak po minamahal, grabe po minamahal kung tutusin yung mga paghihirap na kanilang dinanas. Pero hindi sila bumitaw sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya na nga sinasabi ng ating malapan sa ating kapanahunan, yung mga sampol na mga nauna po ng mga Kristiyano na nagpatuloy at nagtiis, ay sabi nga kung paano sila naghirap. Mga sinubok, kinutya, inusig, kaya po minamahal, pero nakapagpatuloy sapagkat ang iniisip nila ay yung mga bagay nasa taas, yung buhay na walang hanggan. Sapagkat pag hindi natin inisip yung buhay na walang hanggan, at tayo napunta doon sa walang kaparakan sa impyerno, ay napakahirap po minamahal. Kung dito'y napakainit na, pagka napakahirap ng panahon, ay mas doon po minamahal araw at gabi. Yan po minamahal, napakainit na, hampasin ka pa, sugat ka na, halos wala namang kamatayan. Yan po minamahal. Kaya dito po sa lupa, ipinapaalaala lagi ng ating mahal na Panginoon kung paano nga yung kasaysayan ng mga naunang Kristiyano, bagamat naghirap pero nasa kanilang puso yung tunay na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung ninanais nila na makasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga naisulat yon para yun ang ating titingnan. Para tayo lumakas sa ating paglilingkod, doon tayo nakatingin, doon tayo ating habang nababasa natin, bagamat minsan sila naghirap, mayroong binato, mayroong kinutya, yan po minamahal, at mayroong itinakwil, yan po minamahal, katulad ni Jose po minamahal, siya ay itinakwil, ibininta nung kapatid, yan po minamahal. Subalit nung siya na ibinta, na akala po minamahal ay siya ibininta, pero pinagpala po siya po minamahal. Nung magkagutom sa lugar ng kanyang mga kapatid po minamahal at nandun sa kabilang bayan siya, dahil siya na ibinta, ay pare-pares pinagpala. Sapagkat siya ay namahala naman po na maminamahal doon sa mga taga-imbak ng mapagkain, at nung dumating yung kanyang kapatid, pati yung kanyang magulang, ibig sabihin pinagpala. Pero pag ikaw bininta, itinakwil ka, napakahirap nun. Pero pag ikaw ay nagtiis lamang, sabi nga, ang dulo nun ay magandang buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kagaya natin po minamahal, tayo nagtiis. Yan po minamahal, dumating minsan, may susubukin ka, may karamdaman ka. Yun ang minsan mabigat Dahil siyempre karamdaman ay by faith talaga. Yan po minamahal. Di tayo tinuruan tayo ng ating mahal na Panginoon na manampalataya, na walang imposible sa ating mahal na Panginoon, pagagalingin tayo ng ating dakilang Diyos. Pag nakita ng ating mahal na Panginoon na talagang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya dahil sa iyong pakinig, dahil sa iyong napakinggan yung patutuo nung may nagparutuo. Dati halos mamamatay na. Napakinggan mo yun ang binubulay-mulay mo sa iyong isipan, sa iyong puso. Talagang isipin mo lahat, saan ang galing mga parutuo, lahat sila iniligtas ng ating mahal na Panginoon. O kaya nga sabi ng ating kapatid po may nagpaparutuo, sana ako ganun din, pagalingin ako. Pero walang imposible, yung iniisip mo ay nangyari sapagkat nagkaroon ka ng pagtitiis. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. O nagtuloy-tuloy tayo po minamahal, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal, kaya sa ating po minamahal, sa ating paglilingkod, lagi nating isipin, tayo narito na. Wala na tayong hanaping iba. Kung tayo aalis pa, saan pa tayo pupunta? Yan po minamahal. Alin pang gawain ng nasa karutuhanan. Wala na po minamahal. Napakarami ngayon po minamahal. Malaking gawain po minamahal. Halos dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, mayroon na rin. Pero anong napasin natin? Sabi wala. Naging pati yung kalang pastor nagkakaroon problema. May mga nakakaso.
Pero tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sa buong mundo, laging naalala, noong year 2000, nangyari sa ating mga pastor, pinagpala ng ating dakilang Diyos. O maraming mga tao po minamahal, nakita yung katapangan at pananampalataya ng ating magulang sa mga Panginoon at doon sila niniwala na talagang totoo at buhay ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya po minamahal, ang sabi ng ating huling talata, sabi ng Lucas Kapitulo 9, talatang 23, Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 9 sa talatang 23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. At pasahinin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Amen. Yan po minamahal ang sa aming banal na kasulatan. Tumanggi sa kanilang sarili. Ang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanilang sarili at pasanin araw-araw ang kanilang cross at sumunod sa akin. Tayo mayroong kanya-kanyang pasanin. Kung ano ang pagkakatawag sa atin, magpatuloy lang tayo. Ang labas praise the Lord. Kung tayo sa attendance, mayroong minsan tayo, inaalok natin, hindi ka pa mag-adults, hindi ka pa mag-choir. Ay, pero ilang taong ka na, ayun pa rin. Yan po minamahal. Siguro talagang doon siya tinatawag. Pag tayo may tinawag na tayo nagagamit ng ating mahal Panginoon, sabing hanggang sa pagbabalik ng ating mahal Panginoon, magpatuloy lang tayo. Alam mo, praise the Lord. Sapagkat pag tayo umatras, umayaw tayo, andiyan po minamahal, nagiging miserable, hindi nagiging maganda. Samantalang pag ikaw ay nagpatuloy, nagagamit ng ating mahal kung anong tungkulin mo, hindi mo napapansin, isang dekada ka na pala. Hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Laging ang sekreto po minamahal, sinasabi nga, lagi kong sinasabi, yung isang kapatid natin, matagal na, sabi, Mama dear, ano kayang, paano ako makapagpapatuloy? Ay lang, narinig ko, huwag ka lang malit sa gawain. Purihin ang ahati malap. Kaya hanggang ngayon, ilang taon na lampas ng 4 na dekada, pinagpala ng ating mahal Panginoon. Kaya sa kahabagan ng ating mahal Panginoon, sa darating na March 23, 24, tayo sa Candelaria po minamahal. At ang ating gawain po minamahal, kasama sa lugar na ito, ay abot na po ng 4 na dekada. Purihin ang ating mahal Panginoon. Yung 4 na dekada na yon, mga minamahal, kung ating tatanungin, ay yun po ay napapalooban sa inyong abanlingkod, sa aming po magkakasama, yung 40 years na po minamahal. Kami ay, ibig sabihin, nakadalawang taon bago makatayo yung bahay-sambahan. Yan po minamahal. Naitayo yung bahay-sambahan sa pamagitan ng, sabi nga, lakas ng braso. Yan po minamahal. Dahil po noon ay, sabi nga, kukuha ka ng puno ng kahoy, ang haligi kahoy. Ang mga kwan ay kawayan, bago ang bubong ay buli. Yan po minamahal. Sa amin nung po minamahal, sa aming barangay, sa Murong, sina Brother Riddle, ang kanilang alagaan doon ay merong 2 hektarya. Ay doon sa kabila ng tapat ng Baydel, sa may sapaw po naman, kami naman na doon, bali 2 palagayon, bali 4 hektarya po yung amin alagaan. May mga buli doon. Yan po minamahal. Ay gawa po namin po minamahal, ay kami may lusungin po minamahal. Si Brother Eric naman ay may mga alagang kalabaw. Ilan yata yun, kung nagkakapito yun. Si Baydel meron din, kami meron din. Ay, palakasan po minamahal. Yan po minamahal. Hindi naman sa amin kinakaya yun. Yung buli aming dugsong-dugsong, ang haba nun, merong 100. Ang lampas pa. Tatawid dun sa sapa, ahon dun sa kon. Hanggang sa maibubong yun, purihin ang ating mahal Panginoon na may kagalakan. Pagkatapos kami naggawa ng stage, hango naman yung buhangin doon sa Murong po, doon sa ilog. Sakay naman ay sa kabayo. Yan po minamahal. Naalala ko, patotoo ni Brother Boy Kaluya. Yan po minamahal. Nandun ng panahon na yon, kami magkakasama. Sakay namin sa kabayo. Ay siya'y nahuli. Ay medyo magubat yung daan. Sabi ni Brother Boy, paano kaya yun? Hindi ko alam ang daan. Ang ginawa niya, sinundan na lamang yung kabayo.
Yun, nakarating siya sa chapel. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, Brother Boy, sa anniversary, pumunta ka doon para patutuo mo yun. Sabi, para nakakahiyan. Hindi naman paano makakahiya yun yung ating ginagawa nung una? Nakahirapan, pero ngayon pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Kaya kung hindi nagtiis po, minamahal, yung mga bagay na yon, nasan kaya tayo? Yan po, minamahal. Yung mga nauna po, minamahal, kung hindi nagtiis, ang ating mga pastor sa kanyang panalangin, sa kanyang pagluhod. Naalala ko po, kami pupunta ng Metro Manila. May krusada. Ay sahina ako naman po minamahal sa pag-ayuno. Talagang noon pa po, sabi ko, paano kaya ito? Ano kayong gagawin ko? Naku, pinagpala kami, 4 na araw na kami, kursada nun sa Luneta, 1987. Yan po minamahal, sabi ko, ako gutom na. Oh. Kami pinag-break, yan po minamahal, dahil 10 araw yung aming bubunuin doon. Pang-4 na araw kami pinag-break, ay swatang hon, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala kami. Pagkatapos tuloy uli. Sabi ko talagang laging sa pag-ayon, sabi ko talagang hirapan. Pero nakakalampas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong panahon po, minamahal, pag alis namin sa pastoral kami inililihans. Ililihans kami, yung mga naunang Kristiyano, para daw pagpunta sa Quezon, ibig sabihin may power uli. Ganun po, minamahal. Sapagkat kami nga nun, sabi nga mahina, walang, sabi namin, ano pa pangaral? Ano aming sasabihin sa mga tao? Yan po, minamahal. Pero sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, mag-4 na dekada na. Ang pagsabi ng praise the Lord. O kung aming bibilangin isa-isa yung hirap, ay napakarami. Pero ngayon, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating pagbulay-bulayan lang po, minamahal, yung mga talatang yan, sa mga baguhan, ay pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Sa tayo nakasentro po, minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas, ang siyang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Awitin natin yung tumawag. Amen. Hallelujah. Amin man natin pagbulay-bulayan po ang kabutihan ng ating dakilang Diyos habang inaawit natin ang awiting ito. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na para bang nag-aalala ka sa Panginoon, nag-iisip ka. Amen. Hallelujah. Ang iyong bibig, ngunit nananatili pa rin sa buhay ko. Hallelujah. Huwag mawala ng pag-asa at kaibigan. Ang mga pasubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang itulong sa'yo. Hanggang iba sa Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bakit minsan kay daling nating limot sa Panginoon, sa oras na tayo'y sagana? Paano marating na nagagapitan sa buhay mo? Saan ka palang tatawag sa Kanya? Hallelujah. Hallelujah.
si Jesu Kristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, Ang hallelujah. sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Amen. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga ng awitin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon at tayo dadako po sa ating panalangin po sa ating pangailangan. Tayo lubos manampalataya na patuloy na ito yung pagkakaloob ng ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, sa hapong ito, sa pangunat dalangin ng aming mga pastor, kung saan po kami nasumpungan sa maniguang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami, malapang ni Jesus, hallelujah, at narito po ang iyong mga anak, anuman po ang taglay nila mga problema, ikaw po maglutas, may mga karamdaman pa, ikaw po magpagaling, malapang Panginoon, at patuloy may pagpalay sa araw-araw, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ikaw po magpala, malapang Panginoon, at patuloy may panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik, malapang Panginoon, at ikaw rin po magligtas na maraming kaluluwa, sampu ng aming mahal sa buhay, mahal Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, mahal Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. At inyo po yung patong isang kamay sa parte ng karamdaman, ay siya nakataas at ating isipin, ng ating mga pastor, siya naglihan sa atin. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, aming sinasaway sa hapong ito, ang demonyo, mga karamdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, panghihina, panlupaypay, ay aming pinapalaya sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Pag na ating mahal Panginoon, tapang lahat tayo tumayo at tayo tatalon ng 3 beses. Sabay sigaw po ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise the Lord. Pag na ating mahal Panginoon, galbis mga kapatid, at ang buong kapurihan at kapasalamatan po ay tanging sa Panginoon po lamang at sa ating mga announcement.